like to invite everyone to read the book of 1 Corinthians chapter 3, verse 1 up to 4. And in my meditation, the Lord spoke to me about these things. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 4. But I want to read this in New Living Translation para mas clear yung English niya, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 4. This is the writings of Paul to the church of Corinth. Ito ang sinabi niya, mga kapatid. Sabi ni Paul, "Dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I would to spiritual people." Masakit yun, mga kapatid. Sabihan ka ba naman ni Apostol Pablo na hindi niya magawang makipag-usap daw sa atin na para bang mga spiritual na tao? Bakit kaya? And I had to talk as though you belong to this world, or as though you were infants. Everybody say infants. As though you were infants in Christ. Verse 2. I had to feed you with milk, not with the solid food, because you weren't ready for anything stronger. And you will still aren't ready. For you are still controlled by your sinful nature. You are jealous of one another and quarrel with each other. Doesn't that prove you are controlled by your sinful nature? Aren't you living like people of the world? Verse 4. When one of you says, "I am a follower of Paul," and another says, "I follow Apollos," aren't you acting just like people of the world? This is the message of Paul to the people of the church of Corinth. Kinausap niya, hindi ko kayo kayang kausapin na mga na para bang spiritual. Ang kaya kong gawin sa inyo ay itrato kayong mga parang nasa sanlibutan ito. Dahil puro kayo pagseselos, puro kayo pag-aaway, pagtatalo, sabi niya. Para kayo mga bata, para kayo mga sanggol kay Kristo. That's why today, mga kapatid, I would like to preach according to Paul's reminder to the church of Corinth. I would like to speak the word that says, speaking to spiritual infants. Speaking to spiritual infants. But I believe in my heart, though we started as infants, mga kapatid, in the Lord, but we should not remain as infants. Huwag tayong manatiling mga sanggol sa pananampalataya. The church is growing. And together, we will grow, mga kapatid. As man is growing, mga kapatid, hindi siya nanatiling bata o sanggol, ganun din ang pananampalataya. And God wants to speak to us deeply. Ang tao hindi nakikipag-usap sa kapwa-tao na para bang ang trato niya ay palaging sanggol na lamang. Hindi niya pwedeng sabihin, "Uy, ang cute mo naman. Lakad ka na, kain na. Alam niyo yun, mga kapatid? Throughout the years, mamamatay ka na lang, ganun ang trato sa'yo. "Oh, inom ka na ng gamot. Oh, yung high blood ka pa naman." Oh. We cannot do that, mga kapatid. At first, of course, pwede natin gawin yon. Pero as we go along and serving God, hindi natin pwedeng panatilihin na para tayong mga spiritual infants. But God wants us to mature. A mature Christian that will know the deep things about God. Gusto niya tayong turuan ng mga malalalim na bagay. Gusto niyang ipaunawa sa atin ang mga bagay na hindi naiintindihan ng marami sa mundong ito. And today, this will be the message of the Lord. Can you please bow your heads?
Raise your hands towards heaven. Lord, help us, Lord, to grow and mature. We want to hear the deep things about you. We want to learn more about you, Jesus. And we want to understand more about ourselves. Thank you, Jesus, for giving us this opportunity to talk about your words. And let your word be established in the hearts of men. Bless our visitors, the members of the congregation, and all the leaders of this church. And we pray your Spirit, Lord, to be with us. Manifest, Lord, the spiritual gifts in this church. And let your Spirit move, O Lord. We will hear the message from you, not from men. I am just your mouthpiece, Lord, a slave, a servant, a minister, that will always be in favor in you, Lord God. That all what you want to do and to say, you can speak to this church, Lord. Let your Spirit speak to the church. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Clap your hands to Jesus. To Him alone, hallelujah. Clap your hands to Jesus and worship Him. To Him alone, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. You may be seated. Speaking to spiritual infants. I remember in the Bible, mga kapatid, when Samuel called by God and he responded. Nung tinawag, mga kapatid, si Samuel nung siya'y bata pa, he didn't recognize the voice of God. He don't know to identify or to classify whether the voice of man or God is calling him. But we can see in the Bible, mga kapatid, na medyo itong si Samuel sa kanyang pagiging bata, sa kanyang pagiging spiritual infants, he don't know what to do. And he cannot identify the voice of God. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, na kahit na hindi naiintindihan ni Samuel, na ang Diyos pala ang tumatawag sa kanya, nagbigay pa rin ang Panginoon ng panahon at pagkakataon na hindi niya tinigilan si Samuel na tawagin hanggat hindi niya ito nauunawa. And that is what happening to every one of us today. Hindi lang tayo isang beses tinawag ng Diyos. Maraming beses tayong tinatawag ng Panginoon, pero hindi natin naiintindihan o nauunawa o nakikilala ang boses ng Diyos. Marami sa atin, mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos magmula nung tayo mga binata at dalaga pa. Noon mga bata pa. Pero kailangan ka lamang sumagot sa Panginoon sapagkat doon lamang naintindihan mo na ito pala'y tinig ng Diyos. Na ito pala'y pagtawag ng Panginoon. Ako'y nagpapasalamat, mga kapatid, sa Diyos na binigyan niya tayo ng pagkakataon na hindi niya tayo tinigilang tawagin hanggat hindi tayo tumutugon sa kanyang tawag, mga kapatid. Karapat dapat sambahin, purihin, pasalamatan ng Panginoon. Hindi niya tayo sinukuan, mga kapatid. Tinawag tayo hanggang sa tayo ay sumagot sa kanya. When Adam and Eve in the garden was called, look what happened. They hide. May mga tao, mga kapatid, na kapag tinatawag ng Diyos, imbis na sumagot, sila'y nagtatago. Ang pagtatago, mga kapatid, sa Diyos, hallelujah, ay isang bagay na hindi naiintindihan ng tao. Sapagkat walang tao na pwedeng magtago sa mata ng Diyos. Walang tao na pwedeng magtago sa presensya ng Panginoon. And when God is calling Adam and Eve, they hide themselves. Hiding is a form of not believing in God's identity. In God's capacity. Kung naiintindihan mo na walang bagay na hindi nahahayag sa Diyos, bakit ka magtatago? Kung naiintindihan mo na walang bagay na pwedeng isekreto sa Diyos, bakit ka nagsisekreto?
Only the mature people will understand what I'm trying to say, mga kapatid. If you know that God hates sin, then why don't you keep on doing it? It's because you don't mature yet. May bagay, mga kapatid, na kahit alam natin na mali, ginagawa natin, it's not because we don't know, it's because we just don't understand the facts and the truth about God. And this is what the message of the Lord is telling us today. And even Abraham, when he was called by the Lord, mga kapatid, he responded even in the difficult times. Alam niyo, masarap sumagot sa Panginoon pag ikaw ay relax eh. Pag yung bang medyo chill-chill ang buhay, masarap sumagot sa Panginoon. Pero pag ang tawag ng Diyos sa iyo ay nasa isang difficult times, mga kapatid, you can resist. You can wave listening the Lord. Pwede mong wag pakinggan ng Panginoon. Pwede ka mag-object, mga kapatid, sa pagtawag ng Panginoon because you are in difficulty. But look at Abraham, mga kapatid, and what happened to him. When God called him and told him to sacrifice his son Isaac, mga kapatid, what happened? Did he responded to the Lord? Yes. Even in the difficult times. Minsan kailangan lang natin, mga kapatid, na bigyan ng pansin ng Panginoon sa gitna ng ating mga kagulumihanan at paghihirap, mga kapatid. And when God called Abraham, mga kapatid, he responded even in a difficult times. Kaya, mga kapatid, I would like to challenge you and I would like to remind you na kapag tayo ay nasa difficult times, mga kapatid, that's the best moment that we could respond to the Lord. That's the best moment, mga kapatid, to let go. Alam niyo, mga kapatid, the reason why we cannot respond to the Lord because we cannot let go of these things, mga kapatid. May mga bagay na hindi natin kayang bitawan. Bit natin, pasan natin, na tinatawag tayo ng Diyos, we cannot let it go. Alam niyo kung bakit? Because we don't believe actually to the one calling you. You believe in the reality of your challenges. Mas naniniwala tayo sa realidad ng hirap, mga kapatid, na dinadanas mo araw-araw. Parang hindi mo kayang paniwalaan yung pangako ng Diyos sa kaginhawahan. That's why what we need is faith. Faith is what we need, mga kapatid. When you go to church, ang ini-expound ng Diyos dito, ang tinuturo ng Panginoon sa atin, ang kinukultivate ng Lord sa atin, ang minamature ni Lord sa atin, is faith. Not your reasoning, not your mental ability, it's faith. Minsan nga yung mental ability, hindi maintindihan yung faith eh. Amen? Kasi ang ating mental ability sometimes tells us, mga kapatid, what you see is what you get. To see is to believe. Pagpapalain ba ako ng Panginoon? Ito, hirap-hirap ko nga ito. Di na nga ako nakapag-aral eh. This is the reality, Pastor. Oh, tingnan mo. Yes, that's your reality. That's why God wants you to have faith, not reality. Because in reality, when Jesus Christ died on the cross, many people mock Him. Oh, kala ko ba Diyos ka? Bumaba ka dyan. That's the reality. Kala ko ba Diyos ka? Eh, ba't nakapako ka? May dugo ka, oh. O binugbog ka, oh. Tapos Diyos ba? Binubugbog Diyos? Eh, walang Diyos na binubugbog. That's in reality. But look what happened. God is expounding. God is teaching us people to have faith. To have faith in what? That all the sacrifices that He felt, mga kapatid, is the product of His love towards your soul. Pag-ibig ng Diyos sa'yo yun ang paniwalaan mo, na ikaw sana ang nakapako doon, pero inako niya yung kasalanan mo kasi ang gusto niyang mangyari, paniwalaan mo na mahal ka niya. Kinukultivate ng Lord yung faith. That's why in our deepest challenges, mga kapatid, I don't know, iba-iba tayo ng mga pagsubok.
Pero in difficult challenges, mga kapatid, please, respond to the Lord. Everybody say amen. Minsan nauuna pantakbuhan natin yung si kumare, si kumpare, yung mga Bombay dyan, kung sino-sino pa, kaysa magpunta sa gawain ng Panginoon at lumuhod sa kanyang harapan, Lord, i-bless mo ko, Panginoon, gaya ng blessing mo kay Abraham, gaya ng blessing mo kay David, gaya ng blessing mo kay Jacob, Lord. Bakit di natin gawin yun, mga kapatid? It takes faith and maturity for you to do that. It takes maturity and faith for you to do that. Of course, ang bata pag nadapa, maghahanap yan ng kukuha sa kanya. All I can do is to cry, ask help. But when you are matured, kapag nadapa ka, you don't wait for somebody to lift you up. You lift yourself up. Because you are a man. You're a grown-up, mga kapatid. May Kristiyano na kapag natitisod, mga kapatid, naghahanap ng mag-i-encourage sa kanya. No, matured ka na. Grown up ka na. Tinuruan ka ng Diyos na tumayo, mga kapatid, kaya pinatitibay ng Diyos ang iyong mga buto, ang pananampalataya. Kaya tayo nagpupunta sa church, pina-experience ng Panginoon ng iba't ibang klaseng lessons, iba't ibang klaseng mga pag-aaral, tinuturo sa atin for us to mature in faith. At ang gusto ng Panginoon, masarap makipag-usap sa Diyos. Kung ikaw man ang Diyos, mga kapatid, mas gugustuhin mong kausap ang nakakaintindi kaysa sa hindi nakakaintindi. And God wants to speak not to the spiritual infants, but to the matured Christians. Can we clap our hands to the Lord? Now let me tell you, brethren, responding to the call is good. But abiding to the call is even better. You respond to the call. Tinawag ka ng Diyos, sumagot ka. Maganda yan. Pero meron pang mas maganda. Manatili ka sa pagkatawag. Maraming tinatawag, di ba? Konti ang pinili, sabi ng Biblia. Many are called but few are chosen. Bakit pinili? Because those chosen are those who abided with God. Yung mga pinili, yun yung mga nagpatuloy. Alam nga namang piliin mo yung mga hindi nagpatuloy. Kunin nyo yung lohika, mga kapatid, na sinasabi ng Diyos sa atin. Ito ang gusto sabihin, mga kapatid, that responding to the call of God is good, but abiding to the call of the Lord is even better. If you read in the book of John chapter 15, mga kapatid, verse 4 up to 5, the Bible says, in King James Version, abide in me, sabi ni Kristo, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. Hindi ka magbubunga. Pastor, sumagot ako sa tawag ng Panginoon. Then that's good kung sumunod ka sa tawag ng Panginoon. But the question is, did you abide? Pastor, yes, I abide. Sumusunod ako. Okay, there is a product of obedience. And what is that? Fruit. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. Kung hindi tayo nakahugpong, mga kapatid, doon sa puno, hindi ka pwedeng magbunga. Kaya kung sinasabi mo ako sumusunod sa Panginoon, where is your fruit? Tampururot lang meron ka, mga kapatid. Kapag nasabihan, fruit yan, fruit of tampururot, nagtatampo, ganyan. Hindi ganun, mga kapatid. Everybody say amen. Walang sanga na nagtatampo at ayaw magbunga na nakahugpong sa doon sa puno. Saka nakakita niyan, mga kapatid. Ito talagang, itong left side ng puno na ito, never siya nagbunga. Itong right side naman, puro bunga. Meron bang punong ganyan, mga kapatid? Na yung kaliwa lang ang nagbubunga o yung kanan lang ang nagbubunga at yung isa ay hindi? Kasi nagtatampo yung sanga. Anong sabi ng Panginoon? Tuloy natin, mga kapatid. Verse number 5. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him,
the same bringeth forth much fruit. Because for without me, you can do nothing. So responding to the call is good. But abiding is even better. Why? Why naging better siya? Bakit siya mas maganda? Kasi yung response sa call, wala pang nakikitang bunga. Pero when you abide in God, in difficult times, in your happy days, in your lonely days, in your sad days, kahit ano pang klase ng buhay, mga kapatid, aspeto ng buhay mo, nagpapatuloy ka, sumusunod ka, nakahugpong ka, nakadugtong ka, hindi mo tinitigil, nagpapatuloy ka, mga kapatid, anong sabi ng Diyos? Magbubunga ka. Kaya when you just respond to the call of the Lord, and then later on you don't want to abide, you will not bear fruit. Because Jesus said, without me, you will not bear fruit. Nakukuha niya, mga kapatid. Kahit anong gawin natin. Sa pag-aaral, huwag mong isama si Lord sa pag-aaral mo. Oh, maaring, ay matalino ako, pastor, pumasa ako eh. Good for you. Pero hanggang kailan yan talino mo? Kung hindi payagan ng Diyos yan. Baligtarin natin. Sama mo si Lord sa pag-aaral. Lord, di ko alam ang sagot eh. Anong sagot, Lord? Ay, kung ako man ng Diyos yun, pitikay ko tenga mo eh. Mag-aral ka kasi. Ginawa mo pa akong cheater. Lord, pakopya, Lord. Mag-aral tayo, mga kapatid. What I mean is, isama niyo, you pray. Parang Biblia, mga kapatid, yung mga textbook ninyo. Before you read, pray. Mag-pray kayo bago kayo magbasa. At maraming aspeto, hindi ako nandito para ituro sa inyo ang method of studying, mga kapatid. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo, isama natin si Kristo. Pag-aaral, negosyo, hanap buhay, relasyon, kahit anong uri, mga kapatid, ng aspeto ng buhay natin, sama natin si Lord. Bakit? Kasi sinabi niya mismo, without me, you can do nothing. All what you can do, it will turn out to nothing. Ay, nung pisahan mo ngayon, ang ganda, di ba? Bandang huli, bakit nasayang? Kasi wala si Kristo. Pagkasama si Kristo, walang sayang. Pagkasama si Kristo, walang tapon. Kaya ang buhay mo, hindi pa tapon kung kasama mo si Kristo. Bakit? Eh, may pakinabang eh, kasama siya eh. Everybody say amen. Sama mo si Lord. Sama mo si Lord. Kahit anong ginagawa mo, walang tapon yan. Walang sayang. Everybody say amen. That's why, in verse number 7, tinan nyo, if you abide in me, and my words abide in you, verse 7, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Look at that. If you abide. If you abide with the Lord, ask anything, sabi niya. Hingin mo, may gagawin siya. Napakagandang pangako ng Panginoon. This is because abiding is even better. Kaya kapag kayo, mga kapatid, ay tinawag ng Diyos, nagpunta sa church, nagsimba, I responded to the call of the Lord. Okay, sige. How are we going to make mature of that respond? Ang responding to the Lord's call, magmamature siya in the form of obedience, abiding. Nakuha niyo, mga kapatid? May mga tao, anak, magsaing ka na. Opo, Nay. After 30 minutes. Anak, nagsaing ka na. Hindi pa, Nay. Pero sige, Nay, narinig kita, Nay. After 30 minutes ulit, kakain na lang, hindi pa nagsasaing. They responded to the parents, but they never abided in the parents. Anong ibig sabihin? Ang matured one, ang matured person, especially Christians, not just respond to the call of God, but they will try all their best to abide in the words of God. Can we clap our hands to Jesus?
Kaya sa experience ni Paul, mga kapatid, sa Church of Corinth, nakakita siya ng dalawang klaseng tao sa mundo. Isang natural at isang spiritual. Unsaved and saved. At sa kanyang pagsusuri, mga kapatid, may dalawang klase ng ligtas na tao. Everybody say amen. Kung may dalawang klase ng tao sa mundo, natural at spiritual, may dalawang klase ng ligtas na tao. Sabi ni Paul, ang mature at immature. Naku mga kapatid, ano kaya tayo dito mga kapatid? Do you want to stay as a babe in Christ? Infants, spiritual infants? You will never understand the deep things about God if you want to remain infants. Kaya nga sabi mga kapatid, speaking to spiritual infants. Kaya si Paul sabi niya, hindi ako makapag-usap sa inyo na kayo mga lalaki na. Dahil ang tingin ko sa inyo, liliit niyo pa. Because God wants to speak to the mature, not to the spiritual infants. Kapag ang Diyos, mga kapatid, makikipag-usap, look at what happened to Samuel, mga kapatid. God started to call Samuel when he was a young boy. Pero hindi tumigil ang Diyos makipag-usap sa kanya hanggang siya'y lumaki na at naging propeta na. Nakuha niyo po yung ibig sabihin, mga kapatid. Pero when God started kay Samuel, nung bata pa siya, hindi tumigil ang Diyos, nakipag-usap sa kanya hanggang siya'y malaki na. And look at what happened to Samuel's ministry. Because he make himself grow in serving God. Hindi yung pag tinatawag siya, Samuel, nung bata pa, bakit po, Prophet Eli? Hindi kita tinatawag, sabi ng pastor niya. Bumalik ka sa higaan mo. Samuel, bakit po, pastor? Hindi nga kita tinatawag, bumalik ka sa higaan mo. Pangatlong beses, mga kapatid, sabi gano'n, Samuel, naintindihan na ni Prophet Eli ng pastor niya, naku, tinatawag siya ng Lord. Hindi pa alam nung bata. Kaya sabi niya, anak, pag tinawag ka ulit, sumagot ka, sapagkat tinatawag ka ng Diyos. Bata pa si Samuel noon. Nung lumaki na si Samuel, mga kapatid, huwag yung sabihin, hindi nakikipag-usap ang Diyos sa kanya. Propeta yun eh. Ang Diyos nakikipag-usap sa propeta, hindi sa hari. Tingnan niyo sa Biblia, mga kapatid. So, ang communication palagi nasa propeta. Tingnan niyo nangyari sa ministry ni Samuel. Ang ganda, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Because he is not just ready to respond, but he abide. Look at this, mga kapatid, tayo. Nung tinawag tayo ng Panginoon, nung tayo na emosyon, mga kapatid, magsimba ka. Nung nagsimba ka, mga kapatid, excited ka, gusto mo palagi parang linggo. Ang sarap sa simbahan, pastor. Parang gusto ko na dito, parang gusto ko na bumalik si Lord. Talagang feel ko, pastor. Okay, sige. Paglipas ng ilang panahon, mga kapatid, yung dating mapadalanginin, sa madaling araw, ginigising, mga kapatid ng Panginoon. James. Tutulog ako eh. Lalo pag umuulan, mga kapatid. Pag tinatawag ka, di ba? Adrian. Puyat ako, Lord. Huwag kang may... Patulog ka pa. Alam mo yun? Ginigising ka kasi magde-devotion. Ginigising ka kasi meron siyang gusto sabihin. Ayaw mo. You want to maintain your spiritual infancy. Pero pag lumalago yung Christian, Jillian. Yes, Lord! Kahit may mga muta-muta pa sila. Speak to me, Lord! Ganon yun. Lumalago. Kaya nagkakaroon ng magandang bukas, magandang ministry yung mga tao, na magandang paglilingkod sa Diyos, magandang relasyon, nagbubunga yung relationship. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi lamang, mga kapatid, sa umpisa tumutugon, kundi hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, nagpapatuloy siya, nagiging sensitive sa lalo sa pangungusap ng Panginoon. Amen. Di siya, may pangungusap ang Panginoon sa atin. Minsan, pag ako nagdadrive, mga kapatid,
Pagramdam ko, na iyak ako, mga kapatid. Hindi ko maintindihan. Titigil ako sa isang tabi. Titigil lang ako. Tapos, umiiyak, tutuloy akong umiiyak. Tapos, Lord, may gusto kang sabihin. Kayo, mga kapatid, pag naglalaba, di ba? Nakakaiyak talaga pag naglalaba. Kasi sakit na. Lord, ang dami talaga dito, Lord. Itong mga anak ko, bihis ng bihis. Palit ng palit. Oh. Hindi yun ibig sabihin. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, kahit naglalaba ka, nagluluto ka, nagtatrabaho ka, ang taong matured sa Panginoon, mga kapatid, when God speaks, you will give time to God to speak. Bibigyan mo ng panahon si Lord magsalita. Everybody say amen. That's the difference between yung mga emerging Christians ngayon na patalon-talon na lang, basta may tugtugan. Di ba? Oh, headbang. Worship. Sige. Yan yung pagkakaiba ng mga Kristiyanong matured. Na kahit walang pa-headbang, kahit walang musika yan, naririnig ang tinig ng Diyos. Kahit hindi pa oras ng preaching, mga kapatid, naririnig ang tinig ng Bakit? Sapagkat sensitive siya sa pangungusap ng Diyos. Bakit? Lumalago yung kanyang puso. Lumalago yung kanyang pananampalataya. Lumalago yung kanyang sensitivity sa Panginoon. That's the maturity na tinuturo ng Panginoon sa atin. Paano mo malaman, Pastor, na ang isang tao matured? Tingnan mo yung katabi mo. No offense. Pero you can tell the mature person by his diet. Uy, naku. Kaya nga sabi ko no offense eh. Ano ba yung enjoy mong kainin? Sangyup. Hallelujah. Yung batang enjoy ka. Kapag nagka-fatty liver ka, iyak ka ngayon. No? Di ba? Ice cream, cake, pag ginabiatis ka, iyak ka. Naku, yung ibig sabihin, what kind of diet we enjoy? Because immature knows the facts, but not the truth. Immature believes in the Bible stories, but not in the Bible doctrine. Hello? Ano madalas sa ating kinakain? Ano madalas sa ating naririnig, mga kapatid? Ano madalas yung pinanunood? Ano madalas yung pina-follow, mga kapatid? Mga telenovela. Ano pa? Sorry ha. Mga telenovela. Ano pa? Yung mga concert ng mga bin-bin. Ano? Bin-bin. Ha? Bini. Ano ba? Bini. Ano pa? Mga Koreano. Kaya ikaw gusto mo mag-itsurang Koreano. Kaya yung mukha lang sa'yo yung puti. Yung liig mo itim. Sorry. Hindi, kasi yung kakapahid ng kung ano-anong chinchanso sa mukha niya. May chinchanso ba? Wala na niya. Meron ba? Meron pa chinchanso. Nanay ko kasi dati mahilig mag-chinchanso yan. Nung siya bata-bata pa. Puti lang yung mukha dito. Tapos Koreano na daw siya. Koreano ka dyan. Hindi ka nga marumawag ng chopsticks eh. Pag kumakain ka sa sangyupsal, tinuduro ko tsaray na hanap mo eh. Tapos Koreano ka. Joke lang, mga kapatid. Nag-joke lang ako. Ano yung madalas mong gustong kainin? Spiritual things, spiritual foods? Madalas ka bang umaattend ng Bible study? Pag ganitong preaching time ba, tutulog-tulog ka? O attentive ka at may notebook ka pa, may ballpen ka pa? Attentive ka, pagdating sa bahay, inuulit mo ulit, binabasa mo ulit. Alam niyo kung bakit? Because you like and you enjoy eating spiritual food. What do you enjoy? That will tell you whether you are immature or a mature Christian. Anong ini-enjoy mong kainin? Sinabi ko nga kanina, mga kapatid,
You want about facts. Oy, ganun pala talaga. Kabisado mo pa kung ilang pirasong taong tumawid doon, mga kapatid, sa Red Sea. Talaga namang factual ka. Wow. But you never understand the truth behind those stories. Hello? Kahit mabilang mo pa yan, kahit may mga archaeological facts ka pang makita dyan, so what? Hanggat hindi mo pinaniniwalaan yung katotohanan. Tanging katotohanan lang ang magpapalaya, hindi yung facts. Facts can be altered, but truth will never be altered. That's why Jesus Christ chose to be, sinabi niya, I am the way, the truth. Hindi sinabi Rhea, the facts and the life. Hindi sinabi yun. Truth ang gusto niya. Because your facts might be a little bit, sabihin nating, unacceptable. O sige, facts tayo. Gander, pogi ka o hindi? O, hirap mo, di ba? Facts, F-O-X. Sabi ko sa inyo, pag facts ang pinag-usapan, madi-discourage ka. Facts and reality is the same. Sabi ng nanay ko, gwapo ako eh. Sabi ng asawa mo, gwapo ka. Sila na nagsabi. Nakakapagod din kaya na marami nagsasabi sa iyo, di ba? Alam mo, hindi facts, lie yan, Brad. Kasi sa trabaho, pagod na ka na, Brad? Sige, kunin ka na ng Lord. Pagod ka na. Yung pagod mo. Hindi, joke lang. Because facts are sometimes discouraging. Pero kapag truth ang pinag-usapan, mga kapatid, in facts of life, ano yun? May hirap. Ano sabi ng Biblia? Job chapter 14 verse 1, ang taong pinanganak ng babae ay puno ng kabagabagan. Maigsi ang buhay at puno ng kabagabagan. Yun yung fact. Wala ka nakikitang tao, mga kapatid, umabot ng 1,000 years old ngayon. That's for a fact. Nung unang panahon sa Biblia, meron. Very depressing yung buhay ng tao kung titingnan mo, kung yung facts of titingnan mo, mga kapatid. Hindi nauubos, mga kapatid, yung problema. Hindi tayo exempted sa karamdaman. Magkamali ka lang ng kain, maya-maya, sakit ng tiyan mo. Magkamali ka lang ng hinga, mga kapatid, maya-maya, sumasakit ulo mo. These are the things that we cannot control. These are the facts of life. Sa mundong ito, puno ng kabagabagan. Pero tingnan niyo yung truth. Anong sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. Sabi ng Panginoon, fear not. Amen. Don't you worry. I have overcome the world. Ngayon, medyo hindi mo naiintindihan, na-overcome niya ang world. Eh, good for you, Lord. No! Kaya niya sinasabi yon kasi gusto niyang maniwala ka na kapag sumampalataya ka sa kanyang nagtiwala, kung anong naramdaman niya, kung anong tagumpay niya, tagumpay mo rin, mga kapatid. Yun yung sinasabi ng katotohanan. At pag tinanggap mo ang katotohanan, yun ang magpapalaya sa iyo sa facts of life. Kaya may mga tao na kahit hirap na hirap sa buhay, pag may pananampalataya, tingnan niyo, mga kapatid, ang buhay niya ang gaan. Meron siyang tinanggap na katotohanan na hindi tinatanggap ng iba. Everybody say amen. That's why the Bible is telling us, mga kapatid, may mga tao na immature na kung saan they love facts, but not the truth. They love Bible stories. Ay, grabe si David, no? Napatay niya si Goliath. Grabe. Yes, believe David. Lahat ng bata, alam yan. Diba? Grabe si David, talagang napatay niya si Goliath. Pagtira niya, tumba si Moses. Halo-halo na. Nag-halo-halo na, mga kapatid. Kaya tumawid si Noah sa Red Sea. Yan, kakatiktok mo yan. Si Moses, mga kapatid, hallelujah. Si Noah tumawid sa sa Red Sea. Nag-iba yung istorya. Medyo parang naguluhan ako ng konti doon. Oo.
Kahit pasabihin mo, you know the entire story about David and Goliath. But the problem is, did you know that there is a Bible doctrine behind the story? Kaya don't just stay in the stories. Wag lang tayong parang, alam ko na yung story ni Abraham, alam ko yung story ni David. So what? Do you know the Bible doctrine behind the story? Because it will not end in the stories, mga kapatid. Hindi lang magtatapos sa istorya yan. May doktrina yan. Anong mas binamahal mo? Yung Bible stories o yung doktrina? Kaya pagdating sa doktrina, tisod. Ano ba naman si pastor? Pati mo pagkain ng dugo, pinagbabawal? Yun na nga lang ang kaya ko, yun ang favorite ko eh. Ang Betamax nung unang panahon, 5 piso lang. Magkano ba ngayon? Nahuli ka. Oh. Naku niya, ibig sabihin, mga kapatid. May mga bagay na hirap nating i-process sa ating sarili. Why do I need to wear this? Bakit hindi ako pwedeng magsuot ng ganito? Bakit ganito dapat ang suot ko? Bakit hindi ako dapat magpunta doon? Ang dami mong question na ayaw mo nang pakinggan yung sagot kasi you just love stories. Gusto mo lang yung istorya. Alam ko istorya ni Rahab. Si Rahab, siya nga yung spy. Yung mga spy, tinago niya yung spy. Tapos, kasama siyang naligtas. Wow, ganda ng istorya. So, anong benefit ng istorya sa'yo? How do you apply it? Anong doctrine ang behind that? The doctrine of what? The doctrine of salvation if you believe. If you have faith. And what? God cleanse you. Patutot mga kapatid, harlot si Rahab. But she was able to be saved mga kapatid because of her faith. Anong doktrina meron doon? Ano meron doon? God don't want you to stay being an harlot. God wants you to be holy. Period. Kaya holiness is a doctrine. Rahab is a story. Grow, brethren. Grow. Absorb this in a deep way. And only the mature Christian can understand this. That you will not stay in the stories. Read the stories 10 times and you have 2,000 times different messages. Why? Because God is unsearchable. Deep things about God will be told you, mga kapatid, as long as you want to listen to Him. Amen. Kaya pag gumagawa kayo ng mga messages, mga leaders, pag gumagawa kayo ng mga messages, devotion, o ano man ang inyong task sa loob ng simbahan, don't do the message like, ito alam ko to, istorya niya, no. Ikaw na yung nangangaral hindi na Diyos eh. You know what I love in this kind of faith, mga kapatid? And you know what I love in UPC? Or being an apostolic? We don't just rely in man's wisdom. We rely in the Spirit, mga kapatid. Di ba pinag-aaralan natin nung Miyerkules? Let him hear what the Spirit saith to the church. Tingnan niyo, mga kapatid. Ang Espiritu may sinasabi sa church. Hindi yung pastor. God is a spirit. Our God is a spirit and He wants to talk. He wants to speak to each and every one of us here. Hindi yung pastor lang. Ay, pastor. Sa Bisaya pa, laay man turo sa pastor. Walang gana. Walang gana yung tinuturo ni pastor. Hindi ako masyadong Because you are relying to man's wisdom. Pero pag umupo pa lang dyan, naramdaman mo sa worship yung presence ng Panginoon, hanggang sa habang nangungusap yung salita ng Panginoon dito, ninanamnam mo, that's different.
Mararamdaman mo yung pangungusap, mararamdaman mo yung paghipo ng Diyos, mararamdaman mo yung gusto niya mangyari sa buhay mo, mararamdaman mo na may sinasagot siya sa mga katanungan mo sa buhay. Alam niyo kung bakit? Because it is the Spirit speaking to the church, not man. Everybody say amen. That's why immature has no understanding about the difference of the wisdom of the world and the wisdom of God. Nung binasa ko yung 1 Corinthians chapter 2, I want you to read this, mga kapatid. Can you please open that? 1 Corinthians chapter 2, verse 6. Papaliwanag ko po ito, mga kapatid. NLT version. Mas maganda, mga kapatid. Sabi sa verse number 6, "Yet when I am among mature believers, I do speak with the words of wisdom, but not the kind of wisdom that belongs to this world." Sabi niya, pag nakikipag-usap daw siya sa mga Kristiyano, sa mga matured, hindi siya nakikipag-usap kagaya ng wisdom ng mundong ito, kundi yung wisdom na galing sa Diyos. Everybody say amen. Or to the rulers of this world who are soon forgotten. Tingnan niyo sa verse number 7. "No, the wisdom we speak is is the mystery of God." Mga kapatid, paano mo yan i-research? Paano mo maiintindihan yan? Pag samasamahin mo, sampuin mo pang utak mo kagaya ng utak ni Einstein. Mystery yan eh. The wisdom we speak of is the mystery of God. Kaya kung ikaw, babata-bata ka sa pananampalataya, baby ka, spiritual infant ka, hindi mo maintindihan yan. His plan that was previously hidden, even though He made it for our ultimate glory before the world began. But the rulers of this world have not understood. Hindi nila naintindihan. Rulers ha? Hindi servants. Rulers. Mga utukan, sa Bisaya pa, mga utukan matatalino. Rulers of this world have not understood. Kaya huwag niyo ipagmalaki kung kayo ay scholar. Huwag natin ipagmalaki na tayo matalino. Kasi may pagkakataon, kung hindi tayo paliwanagan ng Diyos, buksan ng Diyos isip natin, hindi natin maintindihan kahit maging rulers ka pa ng mundong ito. Kaya nga, we pray for the students eh. Nakita niyo? Pinagpipray natin sila kasi gusto natin buksan ng Diyos yung kanilang unawa. If they had, kung naiintindihan nila ito, they would not have crucified our Lord, our glorious Lord. Verse 9, that is what the scripture means when they say, "No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him." Verse 10, tingnan nyo. "But it was to us that God revealed these things by His Spirit." Sino ang revelator, mga kapatid? Sino nagre-reveal? Pastor? Kahit gaano katalino ang pastor, kahit gaano katalino ang Bible teacher, mga kapatid, hindi nire-reveal niyan yung deep things about God, yung mysteries of God. Sino nagre-reveal niyan? It is the Spirit. And His Spirit searches out everything and shows us even God's deep secrets. Hallelujah, people of God, listen. Unless you become spiritual, you will not understand the deep secrets of God. Kung gusto mo mag-grow sa faith, mga kapatid, you need to live your spiritual infancy. Iwan mo yan at lumago ka. Magbigay ka ng atensyon sa Panginoon. Paano ko lumago, pastor? Simple lang. Gusto nyo lumago, may susi, mga kapatid. Makinig kayo, ang susi ng paglago sa Panginoon, hindi yung ito. Alam niyo kung ano? Espiritu ng Diyos. The more you become sensitive to the Spirit of God, to the moving of the Spirit of the Lord, when the Spirit of the Lord moves in you, you will see the deep secrets about God. Because He Himself, the Spirit Himself, will teach you and remind you of the words of Jesus. Magiging ang Espiritu mismo ang magtuturo sa iyo kung anong dapat mong maintindihan. It's not man.
Kaya huwag niyo sabihin, naku, yung pastor namin doon sa kabila, naku, matalino yun. Parang abogado yun eh. Talagang talino yun. Ganyan. Maganda, maganon. Pero may kilala akong pastor. Grade 3 graduation lang. Bakit graduation? Grade 3 graduate lang. Alam mo mga member niya? Abogado. Doktor. May politiko pa nga eh. Mga professionals. Nakikinig sa kanya. Hindi nag-i-English yung pastor. Bisaya nga eh. Pero ang church, ang laki. Ang dami ng tao. Pag siya nangangaral, umiiyak ang tao. Bakit? Kasi ang Espiritu ng Diyos ang nagpapaliwanag sa tao ng pinapangaral ng pastor. It's not about men. It's about the Spirit of God. Ang liwaliwanag niyan, mga kapatid. Gusto niyo mag-grow? Spirit. Kahit pa ilang Bibles ko lang pasukin mo, kung hindi ka pinangungunahan ng Espiritu Santo, wala kang paglago. Walang malalalim na mga bagay na hindi mo, na mauunawaan mo tungkol sa Panginoon. Everybody say amen. Verse 11, no one can know a person's thought except the person's own spirit. Pinaliwanag niya pa. For His Spirit, and no one can know God's thoughts except God's own Spirit. Tingnan niyo maigi, mga kapatid. Basahin natin maigi, mga kapatid. Pinaliwanag niya. No one can know what anyone else is really thinking except that person alone. And no one can know God's thoughts except God's own Spirit. Anong spirito meron ka? Espiritu ni Kristo. Kaya nauunawa mo yung iniisip ni Kristo. Kaya, i-exempt nyo ang Spirit? Pastor, basta worship lang tayo, Pastor. Okay lang, basta worship lang tayo, tapos may Word of God. Huwag na tayo mag-speak in tongues, Pastor, kasi wala. Pag kayo hindi na naniniwala sa doktrina, mga kapatid, ng pagkapuspos ng Espiritu Santo, hindi niya makukuha ito. Kaya forever infant na lang. Pag may hindi maintindihan, tinatabi. Nakikinig sa TikTok. Yung palang paliwanag niyan. Hindi ganun. Hindi TikTok ang Biblia natin, mga kapatid. Huwag niyong kunin sa internet yung pagkakaalam. Only the Spirit. Kung meron kang Espiritu ni Kristo, kasi nga, except, maliban, Espiritu ng Diyos ang sumasa iyo, hindi mo maiintindihan ito. Nakuha niyo po? Kaya marami mong tanong sa buhay, may simpleng sagot. Mapuspos ka ng Espiritu Santo, manatili kang puspos ng Espiritu Santo, maging sensitibo ka sa Espiritu Santo. Sasabihin ko sa iyo, mga kapatid, lahat ng tanong mo dyan sa isip mo, ipaliliwanag ng Diyos sa iyo, malinaw na malinaw, mauunawaan mo yung mga bagay na yon. Amen. So we rely on the speaking of the Lord, mga kapatid. Sa Diyos tayo nagtitiwala. Verse number 12, tinan nyo, last verse. And we have received God's Spirit. Wow. And we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. Wow, ang gabi mga kapatid. Dito ako, mga kapatid, binabasa ko siya kaninang umaga. Dito ako excited na excited. So we can know, hallelujah, naiintindihan mo, malalaman mo ang mga wonderful things God has freely given us. Hindi mo naiintindihan kung ano ang binigay ng Diyos sa'yo, maliban na ikaw ay puspos ng Espiritu Santo. Tsaka mo lang nalalaman, anak pala ako ng Diyos. Ang demonyo pala, pag naglalakad ako, umiiwas sa akin. Alam niyo mga doktrina ng Biblia, mga kapatid, tinuturo sa atin, yun yung katotohanan. May kakaibang bagay na binigay ang Diyos sa iyo. Sabi nga nung isang pastor, kung ang Espiritu ng Diyos ay sumasayo, di wala kang pagkatalo. Ba't ka naniniwala sa
na ikaw ay talunan, ikaw ay failure. Pag nagkamali ka sa buhay, kahit na nagkamali ka, ay dahil ang dugo ni Kristo sumasa iyo, ang Espiritu ng Diyos sumasa iyo, may tagumpay ka pa rin. Sometimes our downfall is not really a downfall. It's a springboard for more higher glory for the Lord. Minsan yung pagkadapa natin, minsan yung pagkatisod natin, minsan yung pagkalungkot natin, minsan pagkawala ng mga bagay sa buhay natin, ay springboard lang yan ng Diyos para mas lalo pang mataas ang marating mo sa pananampalataya sa Panginoon. But we treat them failure. We treat them as failures. Oh, ganun ang buhay ko, hindi na ako ganito parang may question ka na about because of these things. Hindi mo na maintindihan. Kailangan mo maintindihan na may mga wonderful things na binigay ang Diyos sa iyo. Amen. You are a wonderful person. Harap ka sa salamin. Sabihin mo, you are a wonderful person. God gave you wonderful things. Amazing things. Bago ka pumunta sa eskwelahan, sa trabaho, marko sa salamin. You are a wonderful person. Sabihin mo sa sarili mo yon. Bakit? Ibinigay ng Diyos yan eh. Ang problema, hindi mo lang naiintindihan eh. Hindi mo lang alam. Bakit di mo alam? Walang spirito. Pero kung sensitive ka sa spirito ng Diyos, mga kapatid, nakuha niyo ibig sabihin? Nakuha niyo? Sabi niya, gamitin ko yung illustration. Minsan nag-uusap kami ng ating district presbyter. Pinasok ng magnanakaw yung bahay nila. Kayo ba, pinasok na ba ng magnanakaw? Hindi pa? Sige, lista natin. De, joke lang. Pinasok ng magnanakaw yung bahay nila. Nakuha yung mga gadget niya, ginagamit niya sa pangangaral. Dalawang cellphone na magkatabi, isa lang kinuha. Nagtira pa. Naawa, mga kapatid. Babalikan niya na lang daw yun. Mga bag niya nandoon, kinuha. Nandun yung laptop and everything. Buti may mga bag na hindi na kinuha. Siyempre, punta kami sa conference. Mahirap mga kapatid pag ikaw ay nawalan. Hindi naman simpleng bagay nawawala siya, mga mamahalin din yun eh. So, kwentuhan kami, nagdadrive ako, nakisakay siya. Kinikwento niya. Inoobserbahan ko siya. Wala siyang hinanakit. Walang panghihinayang. Para bang walang nangyayari. Sabi ko, sir, taas ng resiliency mo ha. Sabi niya sa akin, alam mo, pastor, pinaghandaan ko na to eh. Yun ang maganda sa kanya. Pinaghandaan ko na to eh. Anong pinaghandaan, sir? Ganito yan. Pag itrinato mo ang lahat ng bagay sa buhay mo, na para bang forever na at hindi nawawala, mahirap makamove on. Pag magkaroon ka ng cellphone, pagkabili mo, sabihin mo, masisira din ito. Maaring manakaw ito. Malaglag, mabasag. Ihanda mo na ang sarili mo. Pag dumating yung pagkakataon na yon, mataas ang resiliency level mo. Alam mo, habang nagdadrive ako, sabi ko, oo nga, no? Ang problema sa atin, pag meron tayo, kung anong bagay na meron tayo, parang forever na. Kahit gano'ng kagwapo asawa mo. At gano'ng kaganda yung asawa mo, kahit gano'ng kakinis yan. Pasas ang bagsak niyan. Hindi lang alikabok, amoy lupa pa. Nakuha niyo ibig sabihin? There's no such forever in this world. Asawa, anak, bagay, kayamanan lang. Walang forever sa mundo. Sa Lord meron eh. Nakuha niyo? Dito wala. Kaya pag ikaw meron kang bagay sa buhay mo, ihanda mo ang sarili mo. One day, God will test my maturity. Iiyak ba ako na parang bata? Wala yung iPad ko. Bili niyo ako. Don't treat them as forever. Treat them as temporary.
Nakuha niyo ibig sabihin, mga kapatid? Para hindi magkaroon ng masyadong epekto sa atin. And I learned, in that short drive, mga kapatid, I learned, sabi ko, this is the good lesson for the church. Please, prepare everything. Bagay, pag-aaral, lahat ng bagay, may pera, lahat yan. Sabi nga ni Gander, kapapasok lang, lumabas na naman. Yung, parang sweldo, mga kapatid. Na hindi nga pumasok minsan sa wallet mo eh. Tinignan mo yung cellphone mo, akala mo, sira, ba't hindi gumagana yung Gcash ko? Hindi talaga gumagana yan, kasi walang laman. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. So, what diet do you enjoy? Spiritual or carnal? It's up to you. Kung paano mo gustong ipakita ang sarili mo, whether you are a mature Christian or not. Nasa iyo yan. Pero of course, God wants us to be a mature Christian. Because God don't want to be speaking always to the infant, spiritual infants. Everybody say amen? Amen. And we should not just preach the word. Itong ganda ito, mga kapatid. We should not just preach the word, but we need to interpret the word. Magkaiba yung preaching at yung interpretation. Mahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos sa mga hindi ligtas, to the lost. But also, it is important, the same importance, mga kapatid, that we interpret the gospel to the saved. Minsan nandun tayo, mga kapatid, sa message lang ng, kailangan mo maligtas, magbabaptize ka, o kailangan mo mapuspos ng Espiritu Santo. Okay, after that, what's next? Anong susunod? We need to interpret the word, the gospel, to the saved. Preaching to the lost is good, but you need to interpret the gospel to the saved. Ano yun? Interpretation. Yun na yung hihimay-himayin mo na. Yun na yung aalamin mo na yung doktrina, mga kapatid. Because epistles are written, listen to me, epistles are written not just to explain about salvation. Actually, there's no explanation about salvation in the epistle. Epistles are written for what? Epistles are written for the application of salvation. Everybody say amen. Kaya application na po yung epistle, mga kapatid. Yung sulat ni Apostol Pablo, yung sulat ni Pedro, doon na yan sa mga saints na, sa mga nabaptize na. Mas binigyan ng, tingnan mo, ang dami yan, mga kapatid. How many epistles we have? The writings of Paul is how many? 14 books. Dami. Para saan yun? Para sa mga naligtas na, para sa mga pang-araw-araw. Because God wants to mature people. Gusto ng Diyos na tayo ay mag-mature sa pananampalataya. At lalo na yung mga mature, mga kapatid, pakinggan nyo ito. Ang mga mature na Kristiyano, maibigin. Sabihin mo sa katabi mo, kung lalaki yan, babae yan, I love you with the love of the Lord. Ang matured, maibigin. Umiibig. Ang bata, makinig kayo, ang bata, Di ba mabatampuhin naman din mga matured? Meron din naman. Ang mga bata, they like to disagree and had an excessive concern. Masyado nag-worry, fuzzy. Alam niyo yung mga taong ganyan, mga kapatid? They always disagree with you. Konting bagay, nakikipagtalo. Ganda pa ng suot ko? Pangit yan, suot mo. Ba't ka nag-black ngayon? Dapat red ka. Dapat ganito. Mahilig makipagtalo. Kahit konting bagay, mahilig makipagtalo. Para bang palaging dapat siya ang panalo. Bata yan! Infant yan, spiritual infancy yan. Diba? Pag sinabi mo, wala ka sa lolo ko. Wala ka rin sa lolo ko. Alam niyo mga kapatid ng bata, alam niyo, children like to identify
with the heroes. Tignan mo yung anak ko, si JB, mga kapatid. Kahit gano'ng kapayat yan, siya daw si Hawk. Tignan niyo. Ako Hawk, papa, ako Hawk. Hipang kita dyan, tumba ka eh. Hawk ka dyan. Because children loves to identify themselves with the heroes. Alam niyo yung nangyari sa Corinth, mga kapatid, sabi ng iba, ako, basta ako kay Apostol Pablo ako. Ako, basta ako kay Apollos ako. Ako kay Pedro ako. Mga bata. Kaya sabi ni Pedro, ayaw makipag-usap sa inyo. Ang kikitid ng utak niyo, ang gugulo niyo. Ano ngayon kung ikaw nag-baptize? Ano ngayon kung ikaw nakapag-share? Ano ngayon kung ikaw nagturo? Ano sabi niya? Ang Diyos naman na nagpapalago. Kaya walang kinalaman kahit na Bible studyhan mo ng 10 beses yan, ikaw 1 beses mo lang binisita, walang problema doon. Kasi ang Lord naman na nagpapalago. Kaya only the mature can understand this. Amen. But the people like mga bata, mga spiritual infants, ako nag-akay sa'yo, ikaw tinan mo, pastor ka na ngayon, ako nag-akay sa'yo dati, Titsura mo. Hindi man masama. Nabalikan natin yun. Pero kung you dwell in your past glory, alam niyo yan? Yung past glory mo, yun yung araw-araw mo pinamuhay. Yan, yung taong yan. Tinan mo yung song leader na yan. Ako nagturo niyan dati. Yung musikero doon, yung keyboardist, ako. Hindi ka marunong yan eh. Balik ko ang kami niya, daliri sa parang na-stroke yan eh. Pero ngayon, tinan mo, ako nagturo dyan. Past glory yun eh. Bata lang gumagawa nun. Bata lang gumagawa nun, mga kapatid. Nakuha niyo po ibig sabihin. Kaya pag sa simbahan, pag tayo ay ginagamit na ng Panginoon, huwag tayong mag-aktong parang bata. Tingnan ko lang, sige. Hindi ako mag-keyboard dyan. Tingnan ko kung anong dating ng tugtugan nila. May DJ sa likod. Yung bagong ministry natin ngayon, may DJ. May tatawa pa ka dyan. Nakanya ibig sabihin? May mga taong gano'n. They always want to live in their past glories, mga kapatid. Pero hindi gano'n. Huwag tayong mag-dwell doon. Sige, hindi ako mag-drums yan. Tingnan natin. Di ka mag-drums. Di ako mag-drums. Pastor mag-drums. Ay, drummer ako dati, mga kapatid. Dati yun. Kasi walang iba eh. Past glory yun, mga kapatid. Juni, si Juni. Nawala na Juni. Ayun, Juni. Parang, pag nag-drums ako, nakaganon lang sa, parang, hindi ko alam kung taon nakaganon. Parang tuod na nakaganon lang sa akin. Pag nag-worship kami, tumutugtog ako, tunood lang siya. Sabi ko, makakapagod naman to, Lord. Ako mag-preach, ako mag-drum. Lalo nung nag-umpisa tayo sa gawain, mga kapatid. Ako song leader, ako lahat. Ako singer, ako pa mag-collecta ng offering, ako pa yung... Alam mo, kulang na lang sa akin, shades. Nakaganito. May mic dito, may gitara, may dyan, yung basket. Kulang na lang shades. Magbigay na kayo, mga kapatid. Para kasi Freddy Aguilar na... Tapos nun, lalapag lang gitara, pipreach na ako. Ay ko, Lord, lalago naman ang simbahan, pero bilis-bilisan mo naman, Lord. Kasi hindi nga ako marunong magtuno ng gitara, mga kapatid. Aminin ko, hindi ako marunong magtuno ng gitara. Wala talaga, wala ka lang kalam dyan. Basta nung ginamit na, sabi ko, Lord, basta magpapagamit ako, Panginoon. Kaya minsan may pagkakataon, tumakanta kami, sintonado yung gitara. O di, palakpak na lang. Sintonado pa rin. Palakpak na lang, sintonado pa rin. Ano bang gagawin, Lord? Basta, pero natuto si Gander, yan, dumating sila Sister Daisy, ayan, di ba? Naturuan sila, mga kapatid. Dati si Gander, pindot-pindot na yun, ganun yung klase ng tugtugan namin, hindi ko alam, 2 nota lang yata yun eh. Basta, okay naman, umiindak naman. Kasi puspos ng Espiritu Santo, pag puspos ka ng Espiritu Santo, you don't mind those, yung mga lapses na yan, wala yan!
Pasa revival sa simbahan, mga kapatid. Napupusbuwa pa naman yung Holy Spirit. Kahit na sintonado. Ngayon nga, bumababa pa rin, di ba? Kahit na sintonado, di ba? Ngahawa si Lord. Sabi, sige na nga. But God is so good that He will not let you to stay in spiritual infancy. Even the church, ayaw niya na maging parang palagi na lang tayong bansot. Gusto ng Diyos lumalago ang gawain. Kasabay ng paglago ng gawain ng Panginoon, lumalago ang bawat membro ng simbahan. Yan ay dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Pwede ba nating purihin ang Diyos, mga kapatid? Kaya, when you have these gifts, listen to me, when you have these gifts, how do you treat your gifts? Is it you treat this as a tools or as a toys? Yung iba dyan, pag mayroong gift, ginagamit niyang tool yun para mag-edify ng tao. Tumibay, magturo, magpalago ng tao. Yung iba mga kapatid, ginagamit niya as toys. Ako pinakamagaling na basis dito sa UPC. Grabe ka. Meron tayo niyan mga kapatid. Pag nag-worship, yung gitara, yung ko sa inyo, kung may nakawit na sa inyo, yung mga sinaunang tao pa, dito, tumutugtog, paiikutin yung gitara, iikot yung, totoo yan. Worship time yun, ha? Talagang pag nag-gitara, ano ka, Yano? Alam mo yung Yano? Kilala niyo yung Yano? Kilala mo yung Yano? Yung bandang paborito ko noon, no? Diba? Yung kumanta ng basta, kalimutan ko na. Wag na yun. Ganon siya kumanta. Ano yun? You are making your gifts as a toys for entertainment, for your own consumption. Hindi dapat yun, mga kapatid. Kung magaling kang tumugtog, kung magaling kang kumanta, gamitin mo siya para makapag-build. Para bumuo ng pagtitibay ng pananampalataya, hindi para maging tanawin, entertainment, at self-glory. Naku mga kapatid, mag-ingat tayo lalo sa mga leaders, lalo sa may mga ministry. Pag ginamit nyo ang ministry ninyo as toys, aalisin ng Diyos yan sa inyo. Pero pag ginamit mo yan, para, don't show off. Alam niyo, parang palagi may show. Kaya sabi ko dito, even in standing behind the pulpit, listen to me, brethren, maging sa pagtayo sa likod ng pulpito, ano man ang iyong role sa likod ng pulpito, don't get the glory from the Lord. Uulitin ko, huwag niyong nakawin ang kaluwalhatian ng Diyos. Pag nasa likod ka ng pulpito, ang Diyos ang pinararangal, hindi ang sarili. Pasensya na kayo mga kapatid kasi medyo napapaos ako. Ano ngayon kung paus ka? Medyo pasensya na puyat ako kasi ano ngayon kung puyat ka? Don't grab the glory from pagtayo mo, puyat ka man, pasmado ka man, paus ka man, give God the glory. Pag nagtetestimony, pag nagtetestimony, hindi panahon para pasabing magaling kang magsalita, magaling kang marami nangyaring magaganda sa buhay mo. Hindi, pag isa lang ang aim. The objective is to tell the people how good is our God. Period. Mga kapatid, muntik akong madisgrasya. Salamat sa Panginoon. Nag-iingat ang Diyos, ang kanyang mga anghel. Ay, ganon, hindi yung, mga kapatid, buti lang naiwas ko. Grabe, nanood ako ng Jackie Chan. Naganon ko yung manibela, buti na lang, praktisado ako. Ginalingan ko ang pagdadrive. Grabe attention kong ganon. Para akong racing. Ay, nako. Pag nandito ako at ginawa mo, babatuhin kita mga kapatid ng tinapay. Di ba? Please, don't
Don't be show off. Huwag tayong palaging parang, it should be edifying and serving. Serving and edifying. It's not the time for you to brag kung sino ka, matalino ka, magaling ka. No, 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 no. Sa ibang simbahan, bago ka makatayo ng pulpito, mag-i-screenin yung ano mo. Ano po ba yung iti-testimony mo? I-remind ka, please, the pulpit is sacred and holy. Use it for the edifying and serving the people of God. Mga anak tayo ng Diyos. Ang pulpitong ito ginagamit para tayo paglingkuran ng salita ng Diyos at patibayin ang pananampalataya. Hindi yung patibayin yung sarili mo. Tibay ng mukha, mga kapatid. Hindi yung tibay ng mukha ang Nakukuha niyo po ibig sabihin? Ang sarap maglingkod sa Panginoon kung ang talagang atensyon mo sa Panginoon. Hindi ka mababagot ng pagbibigay sa Diyos ng kapurihan. Hindi ka mababagot, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Everybody say amen. Because, look at this. Before I end, let me tell you this. Alam niyo sabi ni Paul, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 4, verse 1, sa King James Version, tinreat ni Paul ang kanyang sarili, 1 Corinthians 4:1, tinreat niya ang kanyang sarili as the ministers of Jesus Christ and the stewards of God. Alam niyo, mga kapatid, nung binasa ko ito, yan sabi niya, let a man so account of us. Tingnan niyo kami, sabi niya. Kami nila Apollos, ni Pedro, tingnan niyo kami, sabi ni Paul, ministers of Christ and stewards of mysteries of God. Alam niyo, mga kapatid, let's go deeper, ha? Baba tayo ng konti. Alam niyo ibig sabihin ng ministers? Sa Greek word ng ministers, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan is under rower. Hindi drawer, ha? Under rower. Nung unang panahon, meron kayo napapanood ng mga unang mga sinaunang film na ang mga barko ay hindi naman steam engine. May taga-sagwan, may taga-rower. Di ba ang dami nila? Mga nakahubad, mga slaves. Sa ilalim sila. Pag sumisigaw yun, 1! 2! Ano yan? Nag-ano sila? Nag-rower ang tawag doon. Minister. Sabi ni Paul, kami ay mga slaves ni Kristo. Kami ay mga taga-rower. We are not the captain. Hello? Yun ang ibig sabihin ni Paul, hindi kami ang kapitan. Hindi kami ang namumuno. Kami mga mga rowers, under rowers kami. Kami yung taga-sagwan. Kami mga alipin lamang ni Kristo. Ang ibig niya sabihin, mga kapatid, hindi siya ang kapitan. At ang slaves, mga kapatid, kung slaves ang kanyang pananaw sa kanyang sarili, slaves will never be greater than the master. If you want to serve God, treat yourself as a slave of Christ. Jesus is your master. Kaya don't get the glory from God. Saan ka man dalhin ng Panginoon? Palagi mo ilagay, ikaw ay alila ng Panginoon, alipin ng Panginoon. We are just a steward, stewards of the mysteries of God. Hello? You want to know more about Paul's ministry? Bakit punong-puno si Paul ng mystery sa kanyang ministry? Mga miracles? Kasi alam po ni Paul na siya'y tagapag-ingat ng misteryo ng Diyos. Alam niya yun. Kaya very bold siya mag-preach. Very bold sa mga kapatid magturo. Kasi habang nagtuturo siya, makinig po kayo, nire-release niya yung mysteries of God. Kaya kahit gano'ng kataas ang tao noong unang panahon ang ranggo, pag nagturo siya, naiintindihan. Kasi alam ni Paul, ako'y tagapag-ingat ng misteryo ng Diyos. Kung ang dala ko'y kaligtasan, pag pinreach niya yun, mga kapatid, by all means, gagawin niya. Pipreach niya. Kaya maging flexible. Kung barbaro ka, magpapakabarbaro siya. Kung hudyo ka, magpapakahudyo siya. Kung hintil ka, magpapakahintil siya. Maintindihan mo lang yung word of God. Grab. Because He knows this is the steward. Nasa Kanya yung misteryo ng Diyos.
Alam niyo mga kapatid, the very responsibility of the stewards, listen to me before I end. The very responsibility of the steward is only one. Listen, to be faithful to his master. Yun lang. You know what happened with Joseph? He's the chief steward of Potiphar, diba? The Potiphar's house. Pero anong nangyari, diba? Parang, ang kwento, alam niyo na, nakulong siya. Pero nirewardan ng Diyos yung faithfulness niya kay Potiphar. Nakuha niya? Kasi yun ang role talaga ng chief steward. Ang steward of God, walang ibang role ito, responsibility, kundi maging faithful sa master. Kaya sabi ni Paul, oh, look at us. Tingnan nyo kami. We are just slaves. We are just under rowers of Christ. And we are the faithful stewards of the mysteries of God. Ang ganda nito mga kapatid. As I read this, sabi ko, Lord, maabot nawa namin, Panginoon, ang unawa, katulad ng unawa ni Paul. A steward might not please everybody in the house. But one thing for sure, he will please the master. That's why the Spirit help us with all these things. Actually, kung ang Panginoon ngayong araw na ito, sa mga sandaling ito, if the Spirit of the Lord will not come upon us today, we will not understand the message. But because the Spirit of God is here, we can actually feel, we can actually understand what God is trying to tell us. You know what? It's the Spirit. Naalala ko yung sinabi mga kapatid ni Paul sa book of Romans chapter 8 verse 14. For all who are led by the Spirit of God are children of God. We just need to be led by the Spirit, not just be filled with the Spirit. Because Spirit's leading brought you to the maturity in knowing your identity. Kaya sabi ko, kahit pala anong ganda ng pangangaral, kahit pala anong ganda ng preparation, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala, this will be all be nothing. Magiging baliwala. Kung kayo ay uuwi ngayon, pagkatapos ng service na ito at hindi nyo naramdaman ang hipo ng Panginoon, para ka lang umaten sa isang pagpupulong at uuwi ka ng parang wala ka namang nakuha, mga kapatid. But today, I believe, God wants to speak to us in a mature way because His Spirit is always wants to speak with the matured people. You will hear Him if you will find Him. Ang bata, hindi naman naghahanap yan eh. Umaasa lang yan kung anong gagawin sa kanya ng magulang niya. Ang bata, hindi naman yan naghahanap ng paraan paano siya kakain, paano bibili ng bigas, paano kakain, paano magluluto. Hindi po. Ang gagawin ng bata, umaasa lang sa gagawin ng magulang. Ang magulang ay matured. Siya naghahanap ng pagkain, siya nagtatrabaho, siya gumagawa para sa kanyang anak. Anong pipiliin mo ngayong araw na ito? Are you the spiritual infant? Or are you the one who make the way for you to grow? Mga mananampalataya, always remember that God wants us to be matured. Minsan ko na-realize, mga kapatid, the essence of Spirit-filled life is not how much of the Spirit do we have. Because we have them all. We have all. Bakit? Because of the Spirit. It's not about how much of the Spirit we have. It's about how much does God have of us. Hindi yung gaano garaming Espiritu o gaano mo na nararamdaman si Lord. No, it's not that.
It's about how God have you. Ikaw ba'y nararamdaman ng Diyos? Kung nararamdaman mo ang Diyos, that's good. But another question is, ikaw ba ay nararamdaman ng Diyos? It's all about maturity, mga kapatid. And if you know the source of our power, and the source of everything, and understanding is the Spirit of God, the matured people, the matured Christian will always seek. Listen to me. As I mentioned, mga kapatid, ang bata hindi naghahanap ng pagkain. Ang magulang. Kung ikaw ay magulang, ikaw ang maghahanap. Kung matured Christian ka, ikaw ang lalapit sa Diyos. Hindi mo hihintayin lumapit ang Diyos sa iyo. Ikaw ang lalapit sa Diyos. And I want you to do that today. Don't wait. Don't wait. Be a man. Be a grown-up Christian. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Lumapit ka sa Diyos, at siya'y lalapit.